kasi kay Senator Marcoleta, hindi naman po niya kasi makakaila na sa kanya po nanggaling lahat ang mga admissions. Yung pagtanggap niya ng 75 million pesos. Siya ang gumamit. Siya ang nakinabang, bigay ng 3 niyang mga kaibigan. At the time, wala pa pong campaign period ng kanyang tinanggap. At the time na tinanggap niya ito, siya ay congressman. Lahat ng ito po ay hindi naman galing sa pag-iimbestiga. Lahat ng ito ay galing sa sarili niyang pag-admit, pagpapatotoo. Kaya po siguro, hindi ko po gustong maging spokesperson ng ombudsman. Dahil meron naman po silang spokesperson. Pero ang makikita lamang dito ay hindi na kailangan pang lumalim ang pag-iimbestiga sa kaso ni Senator Marcoleta. Dahil nandyan na, nalatag na, siya mismo nagbigay ng mga ebidensya laban sa kanya. Hindi po tayo ang abogado ni Senator, or rather ni Speaker Romualdez. Pero kung sinasabi nilang nahuhuli, nadinig po natin mismo si Ombudsman na kinakailangan nilang pagtibayin ang ebidensya laban kay dating Speaker Romualdez. At kung sinasabi nila na nagsalita na si Saldico, bilang abogado, kahit magsalita ng ilang beses si Saldico, pero wala sa Pilipinas. Hindi niya pinatototohanan. Wala siyang affidavit. Hindi siya natatanong. Hindi po tatayo sa korte ang ganitong klaseng pagsasalita. Kahit po nga may affidavit, gusto ko po itong liwanagin sa lahat kahit may affidavit na ibigay ang isang tao bilang witness sa korte. Pero yung tao na yan ay hindi sumipot on the day of the hearing. Mananatili lamang pong hearsay ang kanyang affidavit dahil hindi po magkakaroon ng pagkakataon na siya ay matanong at ma-cross-examine. So ganyan po kahalaga ang affidavit and at the same time yung presence ng tao para siya ay matanong.